Muling pinabulaanan ng Ukraine ang mito ng depensa sa himpapawid ng Russia. Sinira nito ang isa pang malaking pasilidad militar ng Russia at tinatayang 100 sundalong kalaban ang napatay. Ito ang pinakabago sa serye ng mas matitinding pag-atake. Perpektong planado at isinagawa na nagpapakita ng lumalakas na puwersa ng militar ng Ukraine at humihinang pag-asa ng kanilang mga kalaban. Noong Mayo 21, ibinahagi mismo ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang mga detalye ng pag-atake. Kinumpirma niya ito. Ang Special Forces Alpha Team ng Ukrainian Security Service SBU ang umatake sa punong tanggapan ng Russian Federal Security Service FSB malapit sa daungang lungsod ng Henichesk, sa bahagyang okupadong rehiyon ng Kherson sa timog Ukraine. Matatagpuan ang Henichesk sa Arabite Spit o Arabite Arrow, isang barrier spit na naghihiwalay sa dagat ng Azov mula sa Sea of Ash, serye ng maalat na lawa, at umaabot sa silangang Crimea. Ayon sa mga ulat, nantayo ang FSB ng malaking command post at sinasabing ginamit muli ang isang lumang hotel o resort complex. Ano man ang dating gamit nito, tuluyang inangkin ng lihim na serbisyo ng Russia ang lugar na may 9 na pangunahing gusali. Bawat isa sa mga gusaling iyon ay tinarget ng mga namunggunang drone operator ng Ukraine, kung saan may ilang mga sasakyang panghimpapawid na walang sakay o mga UAV na naiulat na tumama sa bubong ng mga istruktura at ang iba naman ay lumipat papasok sa mga bintana upang pasabugin ang mga gusali mula sa loob. Maraming malalaking pagsabog ang naiulat sa lugar at nagkaroon ng malaking sunog pagkatapos. Pinatotohanan ito ng mga video evidence na ibinahagi online ng SBU at malinaw na ipinakita ang napakalaking epekto ng mga drone habang bumabangga ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng complex na nagdulot ng malalaking pagsiklab ng apoy, shrapnel at usok. Natukoy ng Satellite Monitoring Service ng NASA ang mataas na thermal signatures sa mga lugar ng pag-atake noong Mayo, 17 na siyang iniulat na petsa ng insidente. Ang ulat ni Zelensky ay nagbigay din ng karagdagang liwanag tungkol sa pag-atake. Maganda ang mga resulta mula sa mga tauhan ng Special Operations Center A ng SBU. Tinama ng punong tanggapan ng Russian FSB at nasira ang Pansir S-1 na sistemang panlaban sa sasakyang panghimpapawid sa aming pansamantalang okupadong teritoryo. Dahil lamang sa operasyong ito, nagkaroon ng halos 100 patay at sugatang mga mananakop ang mga Ruso. Dapat maunawaan ng mga Ruso na oras nang tapusin ang kanilang digmaan. Patuloy na magiging epektibo ang katamtaman at malayuang mga parusa ng Ukraine. Tingnan pa natin ang mga katotohanan. Una, nabanggit ni Zelensky ang Pansir S-1, isa sa pinakamahusay na depensa sa himpapawid ng Rusya. Kasama sa pamilya ng Pansir, ang S-1 ay self-propelled na sistemang missile na panlupa sa himpapawid at artilyeryang panlaban sa sasakyang panghimpapawid na maikli hanggang katamtaman ang saklaw na dinisenyo para protektahan ang militar, infrastruktura at iba pang depensa sa himpapawid. Pinagsasasama nito ang 30mm na mga otomatikong kanyon at mga missile na ginagabayan ng radar, gamit ang radar para sa pagtukoy ng target at mga sistemang electro-optical para subaybayan hanggang 40 target sabay-sabay. Kaya rin itong sabay labanan ang maraming banta, tulad ng eroplano, helicopter, drone at precision munitions. Sa madaling salita, high-end ang kagamitang ito at patuloy na ginagamit ang mga pansir sa buong labanan. Umasa ang Rusya sa mga ito para makatulong na labanan ang epekto ng mga pangkat ng drone ng Ukraine at mga eroplanong mababa ang lipad. Halimbawa, ang bawat unit ay maaring nakakahalaga ng hanggang $20 milyong. Kaya ang katotohanan ng nagawa ng Ukraine na sirain ng isa ay tunay na palatandaan ng tagumpay para sa mga puwersa ng Kyiv at isa pang problemang pinansyal para sa kalaban. Pagkatapos, naroon pa ang pinsalang pantaw ng pag-atake. Tinatayang 100 sundalong Ruso ang napatay o nasugatan sa loob ng isang araw. Walang kumpirmadong bilang ng napatay mula sa ikatlong partido, pero malinaw ang ebidensya sa video. Napakadalaki ng mga pagsabog, halos imposibleng may nakaligtas na buo mula sa linman sa mga gusaling iyon. Kahit mataas ang tansya ng Ukraine, malamang 12-12 ng Rusong patay o sugatan o higit pa. Pero marahil ang pinakamasaklap sa kwento ay kahit may air defense system na Pansir S-1 sa lugar, hindi pa rin ito sapat na proteksyon sa pasilidad o sa sarili nito. Ayon sa mga analyst, malamang na naglakbay ang mga drone ng humigit kumulang 200 kilometro o 125 milya para marating ang kanilang destinasyon o baka higit pa. Depende kung saan sila pinakawalan. Naglakbay sila ng ganong kalayo. Posibleng tumawid pa sa iba pang air defense habang papunta. Pati na rin sa Pansir na sila rin ang tuluyang nagpatumba. Pero hindi pa rin sila napabagsak.
Ipinapakita ng laki ng pinsala na mas malalaki ang warhead ng mga drone kaysa karaniwan. Sa matagal na panahon, pagdating sa pagpaplano at pagsasagawa ng mga pag-atake gamit ang drone, madalas napipilitan ng Ukraine na mamili sa pagitan ng layo o lakas ng warhead. Pwede lang pumili sa pagpapalipad ng drone ng mas malayo, pero maliit ang warhead, o mas maraming pampasabog, pero para sa target na malapit sa teritoryo. Batay sa nalalaman natin, mukhang nalutas na ang isyu ng pagpili dahil nakakakasa ng Ukraine ng mas malalakas at mapaminsalang drone attacks sa malalayang target. Hindi ito isang beses lang na insidente. Isa ito sa dumaraming halimbawa ng pagkabigong maprotektahan ng Russia ang pinakamahalagang lugar nito, pati na yung malayo sa labanan. Sa katunayan, ilang araw lang matapos ang pag-atake sa Kherson, noong gabi ng Mayo 19, nagdiwang muli ang Ukraine ng isa pang matagumpay na pag-atake. Sa pagkakataong ito ay malalim sa sinakop na rehiyon ng Donetsk sa lungsod ng Chizhir. Doon, nagsagawa ng isang tumpak na pag-atake ang mga piloto ng drone mula sa puwersa ng mga sistemang walang tauhan ng Ukraine laban sa kanilang mga katunggaling Ruso. Natagpuan at winasak nila ang isang sentro ng pagsasanay na ginagamit ng sandatahang lakas ng Russia para ihanda ang mga operator ng UAV sa labanan. Si Robert Brovdi, codename Magyar, ay kilalang tagapagsalita ng puwersa ng mga sistemang walang tauhan at nagbahagi ng detalye sa pag-atake sa Facebook. Sinabi niya na ang misyon ay tinawag na Snow para kay Akhmat dahil ang Shizna ay nangangahulugang snowy sa Ingles. Ipinaliwanag ni Magyar na 11 attack drones ang ginamit. Bawat isa may 100 kilogram na warhead at ibinahagi rin niya ang epekto ng pag-atake. Tinarget namin ang pasilidad ng pagsasanay at produksyon, pati na rin ang temporary deployment ng ika-78 Seva Akhmat Motorized Special Purpose Regiment na ipinangalan kay A.A. Kadyrov na bahagi ng ika-42 Division ng Hukbong Uod. Ang pamunahing dalawang palapag na gusali na 2,400, 84 na metro kwadrado ay may pasilidad para sa paggawa ng UAV, warhead at may palapag para sa mga tauhan. Ang imbakan ng bala sa basements ay nagdulot ng di malilimutang karanasan sa mga uod doon. Ayon kay Magyar, tinatayang 65 kadete ng Russian Special Forces at ang pinuno ng sentro na may codename na Buri, doktor ng Russian Academy of Rocket and Artillery Services, ang napatay sa pag-atake. Itong uri ng lugar na dapat kayong protektahan ng mga Ruso. Nasa sinakop na teritoryo ito. Mahalagang lokasyong militar, kaya hindi dapat naging mahirap para sa pangalawang pinakamalakas na hukbong sandatahan sa mundo maglagay ng sapat na depensa sa himpapawid. Mulay, nakapasok ang mga drone ng Ukrainian ng walang sumalubong na depensa at tinamaan ang target nila ng walang naging kapalit. Lalong dumadalas ang ganitong pangyayari habang tumatagal ang digmaan. Noong huling Abril, matagumpay na tinarget ng mga drone operator mula sa 413 hiwalay na rehimento ng Unmanned Systems Forces ang Bas Sarmat Center ng Rusya, isang pangunahing drone development site sa sinakop na Zaporizhia. Ayon sa militar, tinarget ng pag-atake ang pansamantalang deployment point at mga pagawaan kung saan gumagawa at nilalagyan ng kagamitan ng puwersang Ruso ang UAVs, ground robotic system at electronic warfare equipment. Noong Abril, nagkaroon ng mas malakas na pag-atake kung saan maraming target ang winasak ng mga drone pilot ng Ukraine. Noong Abril 15 winasak ng Unmanned Systems Forces ang 3 air defense missile system, 2 Iskander base, 1 Rubicon base, 2 oil depot, 1 ammunition depot sa Crimea at ilang military facility sa Donetsk sa loob ng isang gabi. Nawasak ang 16 na target sa kabuuan. Ipinagmamalaki ni Magyar na ibahagi online ang balita kung paano nagawa ng mga piloto ng ika-9 na Kirov Battalion na ika-414 na Magyar's Birds Separate Brigade ang halos himalang pag-atake. Umaabot na sa puntong halos walang linggo ang lumilipas na walang mga headline at ulat ng balita tungkol sa isa na namang ganitong pag-atake. Madalas, winawasak ng mga drone ng Ukraine ang mahalagang target ng Russia, gaya ng air defense system at infrastruktura na dapat pinoprotektahan ng mga iyon. Bago talakayin ng pangmatagalang epekto ng mga pag-atake, mag-subscribe ka sa The Military Show kung gusto mo pa ng ganitong impormasyon. Lingguhan naming pinubusisi ito. Habang mas nagiging madalas ang mga pag-ataking ito, lalo itong nagiging masama para sa Rusya. Sa ngayon, ilang sa pinakamatitinding makabayang military blogger ng bansa ay pinapahayag ng kanilang pagkadismaya at pati na rin bumabaling laban sa Kremlin. Nagtatanong kung paano at bakit hinahayaan mangyari ang mga ganitong pag-atake. Madaling maintindihan ang kanilang galit dahil ang Rusya ay isa sa pinakamalalakas na puwersang militar sa mundo. Dapat ay mas maliit at mas mahina ang kalabang hinaharap nito.
Dapat sana ay nanalo na sila sa digmaang ito ilang taon nang nakalipas. Ngunit heto tayo, mahigit 4 na taon na ang lumipas mula nang magsimula ang labanan at sa halip na malapit na sa tagumpay, hindi pa kailanman naging ganito kahina ang Russia habang ang Ukraine ay patuloy na lumalakas. At ang mga pag-atake na tulad nito ay tunay na nagpapakita ng matinding pagkakaiba sa mga estratehiya, taktika at pangkalahatang kakayahan ng dalawang panig na umangkop sa mga hamon na kanilang kinakaharap at sa nagbabagong kalagayan ng digmaan sa kabuuan. Sa isang panig, naroon ang Russia na mula pa nung unang araw ay kumikilos batay sa matibay na paniniwala na lakas lang ang kailangan para manalo sa digmaang ito. Bagamat nag-iba ang taktika nila mula armor at mekanisadong atake patungo sa drone at glide bomb, nananatiling pareho ang pangunahing estratehiya na bumabalik sa simpleng prinsipyo. Kung magbubuhos ang Russia ng sapat na tauhan at munisyon sa Ukraine, kalaunan ay mananalo ito. Hindi makakatagal ng walang hanggan ng depensa ng bansa at sa huli ay babagsak din. Kahit pa umabot yun sa 1 milyong buhay at bilyon-bilyong dolyar na kagamit ang militar, hindi maiiwasan ang tagumpay ng Kremlin. Dati parang tiyak ang tagumpay ng Russia sa simula ng digmaan, pero sa mga nakaraang taon, hindi na ganoon ang pakiramdam. Ang mga teritorya na tagumpay ng bansa ay lumiit. Ang bilang ng mga kaswalti ay tumaas ng husto. At ang pag-usad nito patungo sa mga layunin ay tumigil, napatigil, at sa ilang lugar ay umatras pa nga. Hindi ibig sabihin nito na matatalo na ang Russia sa digmaan. At hindi rin ibig sabihin na hindi na ito nakakapinsala sa Ukraine. Patuloy pa rin nagsasagawa ang war machine ng Kremlin ng halos araw-araw na malalayong pag-atake sa mga bayan at lungsod ng Ukraine na umaasa ng husto sa mga missile at drone para gawin ito. Patuloy itong pumapatay ng mga sibilyan at malawakang sumisira sa infrastruktura. Pero patuloy lumalaban ang Ukraine dahil kahit na nadudulot ng matinding pagdanak ng dugo at kalupitan ng paraan ng Russia, ito rin ay isang paraan na walang malinaw na direksyon o layunin. Mukhang iniisip lang ng Kremlin na ang kailangan lang nilang gawin ay patuloy na umatake, patuloy na magpadala ng mga kuyog ng drone, mga missile at mga glide bomb, at sa huli ay bibigay at guguho ang Ukraine. Patuloy nilang pinananatili ang presyon. Pero paulit-ulit lang ang ginagawa, umaasang magkaiba ang kalalabasan. Samantala, sa kabilang panig, naroon ang Ukraine na ibang-iba ang naging lapit sa digmaan at nakatuon sa inobasyon, pag-aangkop at pagsulit sa bawat yamang meron ito. Mahirap makita ang lohika sa mga pag-atake ng drone at misail ng Rusya. Mas madaling makita ito sa panig ng Ukraine. Ang pag-atake sa FSB base at iba pang kamakailang pag-atake sa mga sentro ng pagsasanay sa drone, mga depensa sa himpapawid at iba pang pasilidad militar ay malinaw na nagpapakita ng plano ng bansa. Isang dalawang yugto na plano. Nakatuon ang unang yugto sa sistematikong pagsira sa pinakamaraming depensa sa himpapawid ng Rusya hanggat maaari. S-300, S-400, Pansir, Buk, Tor, lahat ng mga sistemang ito at iba pa ay hinahanap at pinupuksa ng mga Ukrainian drone crew, bumabagsak na parang domino bawat linggo. Ang ilan ay nakakahalaga ng 10-10 milyong dolyar, ang iba naman ay daan-daang milyon. Ang ilan pa nga ay halos umabot na sa bilyong dolyar. Sa tuwing may napupuksa na isa sa mga sistemang ito, malaki ang nalulugi sa panig ng Russia at hindi sila merong walang katapusang supply ng mga sistemang ito para basta nalang palitan ng mga nasisira. Kailangan ng oras, pera at materyales para makagawa pa ng mga ito. Kaya habang naghihintay, lumalala ang butas sa depensa ng Russia. Dito papasok ang ikalawang yugto. Kapag bagsat ng mga depensa, malaya nang gamitin ng Ukraine ang mas mabibigat nitong sandata, gaya ng mas malalaking drone na maaring mas mabagal ng kaunti pero mas malaki ang dalang pampasabog laban sa infrastruktura ng Russia. Kaya patuloy natin nakikita na nasusunog linggo-linggo ang mga refinery, mga sentrong lohistikal, mga command post at himpilan at iba pang importanteng target dahil sa mga munisyon ng Ukraine. Hindi ito tsamba o swerte, ito ay planado. Patuloy na kinakalap ng Ukraine ng impormasyon tungkol sa kalaban, sinusuri kung saan nakapwesto ang mga depensa at ang pinakamabisang paraan para wasakin ang mga ito. At lalo pa itong gumaling sa lahat ng mga bagay na ito habang nagpapatuloy ang digmaan. Sa katunayan, kung ibabalik natin ang oras ng ilang taon lang ang nakalipas, ang ganitong mga bagay ay hindi talaga nangyayari ng madalas noon. Nagpakawala naman ng Ukraine ng mga pag-ataking malalim ang abot laban sa mga target ng Russia paminsan-minsan. Pero ang mga pag-atake nito ay kadalasang pabugso-bugso lang. Minsan ay ilang linggo o buwan pa ang pagitan. At hindi rin sila palagi nakapagdulot ng malaking pinsala dahil wala pa noon sa bansa ang mga sopistikadong sandata o karagdagang karanasan na meron na sila ngayon. Ngayon, iba na ang sitwasyon. Mas matatag at mas mahusay na nakahanda
para harapin ang mga kondisyon ng labanan, nadududot ng matinding pinsala ang Ukraina sa kanilang kalaban at halos hindi na binibigyan ng pagkakataon na makahinga sa pagitan ng bawat pag-atake. Katulad nito, nagkaroon din ng panahon sa digmaang ito na ang mga Ruso lang na tunay na nangganganib na mapatay ng mga drone ng Ukraina ay yaang mga nasa unahan ng labanan o malapit dito dahil limitado lang ang kayang marating ng mga drone bago sila tuluyang mapabagsak. Ngayon, muli na namang nagbago ang kwento. Parami ang mga ulat na nakikita natin tungkol sa mga drone ng Ukraina na lumilipad ng 10-10 o daan-daang milya papasok sa teritoryo ng kalaban, malalim sa mga okupadong rehiyon o kahit tumatawid sa hangganan papasok sa Rusya, hinahanap at winawasak ang mga tropa ng Kremlin nang walang kahirap-hirap. Walang ligtas, walang lugar na ligtas. Lahat ng ito ay dahil sa pangunahing plano ng Ukraina. Gawing pinakamahirap para sa Rusya ang digmaang ito. Ito ay tungkol sa pagsira sa depensa at mahahalagang ari-arian ng kalaban, pati na rin pagputol ng kanilang mga linya ng supply na patuloy na sumusuporta sa mga puwersa sa unahan at nagpapagana sa makina ng digmaan ng Kremlin. Napakaganda ng resulta nito. Habang humihina ang Rusya, lalong lumalakas ang Ukraina. Habang natatanggal ang depensa, mas dumadami ang daan para sa pag-atake. Kapag nasisira ang infrastruktura, mas maraming oras at pera ang kailangan ng Rusya sa pagkumpuni. Habang napuputol ang mga linya ng supply, lalong nahihirapan ang puwersa ng Kremlin sa unahan mabuhay at magplano ng susunod na hakbang. Umabot na ito sa puntong maaring, sa teorya, magsagawa ang Ukraine ng mga pag-ataking malalim sa loob ng teritoryo laban sa mahahalagang target ng Rusya halos araw-araw. Mula Mayo 1 hanggang 21, sinabi ng puwersa ng Ukraine para sa mga sistemang walang tauhan, nawasak nila ang 20 sistema ng depensa sa himpapawid. Halos isa kada araw yon. Hindi ito kayang panatilihin ng Rusya. Paano mananalo ang bansa sa digmaan kung hindi nito kayang depensahan ang sarili nitong infrastruktura na malayo sa harapan? Paano ito patuloy na aasa sa isang tiyak na tagumpay kung ang mga depensa nito ay sunod-sunod na bumabagsak? Ang simpleng sagot, hindi nito kaya. Talo ang Rusya. Sunod-sunod ang pag-atake at hindi makahanap ng solusyon ang mga pinuno ng militar sa kanilang mga problema. Napilitan silang magtipid sa depensa sa himpapawid, inilipat ang mga sistema sa mahahalagang lokasyon at iniwang lantad ang iba. Pinakamalinaw na ebidensya nito ay sa Crimea, kung saan nagrereklamo ang mga Russian military blogger na tila iniwan ng Kremlin ang plano na ipagtanggol ang teritoryong iligal nitong sinakop noong 2014. Halimbawa, sinabi ng blogger na si Maxim Kalashnikov, ang daan papuntang Crimea ay parang mga kalsada sa Afghanistan noong dekada 80. Nagkalat ang mga wasak na sasakyan sa kalsada. Ginagamit ng kalaban ng drone para pigilan ang supply. May blogger na nagsabing may sistematikong pagtatangkang putulin ang rutang panlupa ng supply papuntang Crimea. At si Romanov ay nagkomento, malinaw na tataas pang bilang at dalas ng ganitong mga pag-atake. Hindi pa rin ito malinaw para sa Ministry ng Depensa at pangkalahatang himpilan ng sandatang lakas ng Rusya. Sa kahabaan ng ruta, walang maliliit na pwesto ng pagmamatsyag sa himpapawid, kaya walang sinuman ang makakalaban sa mga drone team. Dagdag pa niya, walang tao sa lugar para tiyakin ang kaligtasan ng mga sibilyan. Walang mobile observation groups, walang mga protektibong lambat na nakalagay para maprotektahan laban sa mga susunod na pag-atake ng drone. Mula, hindi ito normal. Noon, sa mga lugar na mahalaga sa lohistika o malapit sa frontline, naglagay ang Russia ng sapat na depensa. Meron itong mga lambat at iba pang mga panlaban sa drone. Halimbawa, pati na rin mga jammer sa electronic warfare, mga mobile drone team at iba pa. Ngayon, wala na ang mga yon. Hindi dahil pinabayaan ng Russia o ayaw nilang ipagtanggol ang nakuha nilang teritoryo. Dahil sa husay ng Ukraine sa pagtama sa tamang lugar at oras, halos imposible para sa kalaban nilang makabuo ng matibay na depensa. Habang papalit ng papalit ang mga kagamitang militar at mapagkukunan na magagamit, at dumarami ang mga pag-atake sa kanilang infrastruktura at depensa, hindi pa naging ganito kadilim ang kinabukasan ng Russia. Malalaman mo pa ang tungkol sa pagbagsak ng bansa sa video na ito. O para sa isa pang halimbawa ng paglamang ng Ukraine sa kalaban nito sa talino at diskarte, panuorin mang video na ito na tumatalakay kung paano nagawang akitin ng mga elite hacker ng Kyiv ang mga walang kamalay-malay na Ruso sa mga bitag na tiyak ang kamatayan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang kaalaman, pagsusuri at mga bagong balita tungkol sa militar mula sa iba't ibang panig ng mundo. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.